Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na layong mapababa ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Sa ilalim ng programang ito, mananatili ang kasalukuyang taripa sa mahigit kalahati ng mga produktong agrikultural at industrial. Samantala, ibababa naman ang taripa sa ilang chemical at coal briquettes upang mapabuti ang seguridad sa enerhiya at mabawasan ang gastos sa produksyon. Pinakamalaking bawas presyo ang inaasahan sa bigas dahil mula sa dating 35%, ibababa sa 15% ang taripa nito. Layo nitong mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino lalo na't malaki ang kontribusyon ng bigas sa inflation rate. Bukod sa bigas, mananatili rin ang mas mababang taripa sa iba pang produktong agrikultural gaya ng mais, baboy at deboned meat. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang bagong tariff program ay hakbang upang masiguro ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin, mapapatatag ang presyo at maitaguyod ang seguridad sa pagkain. Sa mga susunod na araw, inaasahan ang paglabas ng executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ipatupad ang bagong tariff program na ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, makalilikom pa rin ng sapat na import duty ang pamahalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF kahit pa mayroong mga pagbabago sa ipinapataw na taripa para sa ilang produkto. Pahayag ito ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan makaraang aprubahan ng NEDA Board ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ng kalihim na kaya naman umiiral ang RCEF ay upang mapataas ang competitiveness at income ng mga Pilipinong magsasaka. Ani Balisacan, bukod dito, ang 15% na tariff rates ay malaki pa rin naman. Makatutulong pa rin aniya ito sa revenue collection ng bansa. Dagdag pa ng kalihim, una na rin namang itinaas ng pamahalaan ang pondo ng Department of Agriculture. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga biyahero sa ipinatutupad na e-travel custom systems sa lahat ng international airports sa bansa. Minamandato ng e-travel custom system ang lahat ng arriving and departing travelers na mag-fill out ng Electronic Customs Baggage Declaration Form o ECBDF at Electronic Currencies Declaration Form o ECDF gamit ang e-travel website o ang pag-download ng eGovPH application sa loob ng 3 araw bago ang kanilang arrival at departure sa Pilipinas. Paalala din ng BSP sa publiko ang mahigpit na pagpapatupad ng cross-border transfer of currencies alinsunod sa Section 4 ng Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions o FX Manual. Kabilang sa patakaran ang pagdedeklara ng pagpasok o paglabas sa bansa ng mahigit $10,000 o katumbas ng iba pang currencies gamit ang ECDF. Hinikayat naman ng Bangko Sentral ang lahat ng mga biyahero na sumunod sa mga kinakailangang requirements para sa mas maayos na international travel clearance. Lagay ng
ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.